Ako si Jiang Yu. Dati, ako ang henyo na pinakamataas ang pag-asa sa Tianshu Academy. Isang spirit artificer. Ang pinakamalakas na spirit beast sa Zuyu Academy. Kung makakakontrata ako sa kanya, tiyak na papasa ako sa Tianshu trial sa 7 araw. Hindi mo naman siguro talaga iniisip na makokontrata mo si Zuyu, di ba? Si Yao Feng, bakit kakasama niya? Boyfriend ko na siya ngayon. Nadum ka na. Ang boyfriend mo ay lumayas kasama ang iba. Pero ipinapakita mo pa rin ang mukha mo sa Spirit Plaza at nagpapahiya ka. Kung ako, matagal na akong huminto. Bakit mananatili dito at magpapatawa ka lang? Kukunin ko itong Spirit Beast na nagkakahalaga ng 1,000,000 kristal na bato sa aking dugo bilang patunay. Resonance ng kaluluwa. Napakadali sa kanya na makipag-ugnayan sa bloodline ng isang spirit beast. Ang galing talaga ni Suking. Wow, ang lakas ng apoy. Jiang Yu, walang personalan. Pero sa sitwasyon mo ngayon, ang tanging magagawa mo ay pulutin ang mga ayaw ng iba. Alam mo ba kung bakit kita iniwan? Akala ko ikaw ang henyo na babae ng akademya. Pero pala, isa ka lang user ng Siki. Hindi ako, birthmark ko yan simula pa lang. Huwag mo akong lokohin. Gusto mo ring gumamit ng Siki. Magkukontrata ng spirit beast. Managinip ka. Lahat kayo tumatawa sa akin dahil sa ilusyon ko. Kung gayon, papatunayan ko sa inyo na mali kayo. Tingnan nyo lang. Ding! Nakita ang matinding pagkahumaling ng host. Ina-activate ang Ultimate Spirit Beast Upgrade System. Spirit Core Eye ay nagising. Ngayon, makikita mo na ang nakatabong potensyal ng isang Spirit Beast. Newbie Gift Pack. Isang boat ng Basic Mystic Crystal Solution. Maaaring gamitin para sa ebolusyon ng Spirit Beast. Nakikita ko ang potensyal ng Spirit Beast na magising. Ang demonyong tagapagpatay na ito ay rank 6 pala. Ito ang Yanyu Lotus, 1,000,000 ang halaga. Dapat malakas talaga. Rank 4 lang pala. Ang Lightning Firefox ay rank 4 din. Wala bang mas maganda kay Zuyu sa buong akademya na ito? Ding! Hindi kilalang nilalang ang nakita ang potensyal sa paggising. Higit sa rank 6. Higit sa rank 6. Impossible. Aso pala. 1,000. Hindi naman siguro nagkamali ng etiketa ang akademya, di ba? Kahit tingi, may pamantayan. Jiang Yu, wala kang tambak na merienda. Ang mga talunan lang ang gumagamit ng conditional contracts. Tinatawanan mo ako sa pagkontrata ng basura. Tinatawanan kita sa kawalan ng talento. Ang Spirit Beast sa kanto na may huling numero. Kukunin ko. Kukontrata ng alagang aso. Gagamitin mo ba talaga ang asong ito sa laban sa trial sa 7 araw? Lalaban ka ba talaga gamit ang asong ito sa nalalapit na Tianshu trial? Hahaha. Hahaha. Akala namin malaki. Pero palabas lang pala. Hahaha. Ding! Congrats sa pagkontrata ng iyong unang Spirit Beast. Mababang antas ang target na Spirit Beast. Inirerekomenda na pakainin ito ng Basic Mystic Crystal Solution. Basic Mystic Crystal Solution. Ding! Na-upgrade ang target na Spirit Beast sa rank 2. Nagkaroon ng Hidden Talent Skill, Blazing Shadow Strike. Nag-level up pala sa 2. Yithi, basura pa rin kahit rank 2. Sa 7 araw, kasama ang aso mo, maghanda kang madurog ko. Ano ang itatawag ko sa'yo? Bigyan kita ng pangalan. Tatawagin kitang Little Bai. May tontoneladang Mystic Crystal Solution sa System Shop. Huwag kang mag-alala, Little Bai. Gagawan ko ng paraan para palakasin ka. Sa Mortal Realm, ang Mystic Crystal Solution ay nagkakahalaga ng 1,000,000 kristal na bato. Gaano katagal ako mag-ipon para doon? Alam, bawat uri ng Mystic Crystal Solution ay nagpapataas kay Little Bai ng isang rank. Magsugal na lang, kailangan kong makakuha ng mas maraming kristal na bato ng mabilis. Rank 2 senran lang. Pero ang reward ay halos rank 3. Task Issuer, Guse. Siya ang number 1 rank genius sa pangkalahatang kasanayan. Ang dream guy sa puso ng bawat babaeng estudyante. Tamang-tama, rank 2 din si Little Bai. Isasama ko siya para mag-ensayo ngayon. Kinuha mo ang misyon. Ang target ngayon ay isang rank 2 mutant senran. Kung hindi mo kaya, huwag kang kumuha ng misyon. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? CJ. Nye. Kung gayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang spirit beast mo. Guse. Ito ang spirit beast na dinala mo. Palabas lang yan na aso. Huwag mo nang ilabas dito at ipahiya ang sarili mo. Huwag mong isipin na porke nakakain ng dog food, handa na itong lumaban. Hindi alaga si Little Bai. Si Little Bai ay isang rank 2 spirit beast. Maliban kung matalo mo ako. Kung hindi, ang misyon na ito ay para kay Gusi at sa akin. Tama na. Lumabas ka, Master Lee. Little Bai, kaya mo ba? Yes, talagang naglakas loob kang tanggapin ang hamon. Master Lee, gamitin ang electric claw at umilad. Gamitin mo. Head drill attack. Yesue, ang liksi. Pero walang silbi. Master Lee, Lightning Ring Monkey. Little Bai, gamitin ang Blazing Claw.
Master Li, gamitin ang Thunderstorm. Little Bai, hanapin ang kahinaan. Kontra-atake. Hindi masama, may kakayahan ka. Magtulungan tayo sa misyon na ito. Pero kung babagalan mo kami, huwag mo akong sisihin kung maging matindi ako. Simulan na natin ang laban. Mag-ingat. Bumabuga yan ng lason. Diba, Shuyu? Guse, makikipagtulungan ako sa'yo. Master Li, pakawalan ang Lightning Ring Monkey. Lintik, Shuyu, attack. Mas makapal pala ang mga kaliskis nito kaysa akala ko. Little Bai, palakasin. Nakagat niya ang kaliskis ni Senran. Umiwas ka na. Master Li, umiwas ka. Ang hirap patayin ng mutant Senran na to. Master Li, gamitin ang Divine Judgment Spear. Master Li, umiwas ka na. Shuyu, Shadow Stream. Little Bai, Shadow Strike. Magaling, Little Bai. Siya ang nagtapos kay Senran. Ginawa pa niya sa isang galaw lang. Tatlong napatay na ang Spirit Beast mo. Heto ang reward sa mission mo. Astig, ma-upgrade ko na si Little Bai. Salamat, Gu. Aalis na ako. Wala pa akong nakita. Isang rank 2 Spirit Beast na tinalo ang rank 3 Mutant Beast ng mag-isa. Ano ba talaga ang Spirit Beast niya? Astig, mag-level up ulit si Little Bai. Ang galing mo, Little Bai. Ito ang iyong reward. Inumin mo na. May posibilidad na pumalya ang Mystic Crystal Solution. May mangyayari ba kay Little Bai kapag ininom niya yan? Pero kailangan lumakas ni Little Bai agad, kundi lagi lang tayong pagtatawanan. Ding! Potential ng Spirit Beast ay nagising. Na-unlock mo ang isang eksklusibong skill, Nightfire Judgment. Ang totoong anyo pala ni Little Bai ay Jiang Yu, mas matindi ka at ang aso mo kaysa akala ko. Pero dito na yan magtatapos. Bukas, hihilahin natin si Jiang Yu at ang walang kwentang aso na yan, pati sa putikan. Little Bai, Earth Splitter Claw. Basagin ang baluti. Paikot na pagpatay. Mahusay, Little Bai. Malaki ang pinagbuti ng attack skills ni Little Bai. Sana maging maayos ang pagsubok bukas. Pansin sa lahat ng estudyante ng Tianshu, mahalagang anunsyo. May bigla ang pagbabago sa pagsubok ng Tianshu bukas. Ang lokasyon ay Death Valley na ngayon. Death Valley. Ang lugar na iyan ay ang tinatawag na impyernong bawal na zona. Pagkabigo ng puso sa lambak ng kamatayan. Hindi ba't parang tinutulak lang tayong mamatay nito? Nabalitaan kong pinilit ng Void Corps ang akademya. Sinusubukang mag-recruit ng pinakamahusay na Spirit Master mula sa akademya. Tingnan mo, Wyvern iyon. Lambak ng kamatayan. Mas mapanganib lang na training ground. Nasa tier 3 na ang Demon Chaser ko. Death Valley? Wala yon. Void Corps yon. Nandito ang punong guro. May mensahe kagabi. Alam na siguro ng lahat ngayon. Ako mismo mag-aanunsyo ng trial rules ngayon. Sa trial na ito, susubukan ang pagpatay ng beast, pagkolekta ng rare herbs, at teamwork. Kailangan may 2 hanggang 10 tao bawat team. Pinakamarami, 10. Base ang score sa individual contributions. Kung sumuko ka, bigo ka agad. Parang pinapapirma tayo ng death waiver, no? Pero ang tapang, sinuswerte. Malaki rin ang premyo ng akademya. Una, 3 boat ng Mystic Crystal Dew. 3 bote agad. Tama ba ang tingin ko? Yaman iyan sa auction. Xiaobai, gusto mo rin ba ng una? Pero kailangan ng team para sumali. Para lang sa tunay na kampiyon ang mga premyo.
Aabangan ko ang galing nyo. Tier 3 Rock Armor Beer. Naghahanap ng malalakas na teammates. Unahin ang healers. Kailangan ko ng control type beast. Sino gusto sumali? Diyosa ng pag-ibig, level 3 gale damage. Ang galing sa pag-scout. Salihin niyo ako. Diyosa, dito ka tumingin. Matindi ang depensa ng aqua turtle ko. Kaya kong mag-tank buong araw. Karapat dapat ba kayong sumama sa akin? Ang pwede kong kagrupo, pinakamalakas na spirit master ng akademya lang. Goose. Pinakamalakas lang ng akademya ang pwede ko sa team. Goose. Siyempre, si Gusi lang bagay. Sa team ni Josa Suking, kung dalawang henyo magsasama, pangatlo na lang pinag-aagawan ng iba. Wow! Jiang Yu, mag-isa ka. Ang hirap noon. Ganito na lang. Isakripisyo mo aso mo para kay Zuyu. Aminin mong demonic master ka, tapos ako. Pwede kitang isama sa team ko. Suking, mangarap ka na lang. Aalis na lang ako kaysa mapasama sa'yo. Nakalimutan ba natin si Jiang Yu na pampadami lang ng tao? Hahaha, itapon mo na lang yung walang silbing aso mo. Baka sakaling kaawaan ka ni Suking. Huwag mong pansinin yan, Xiaobei. Jiang Yu, ginusto mo yan. Makinig kayong lahat. Sino mang sasama kay Jiang Yu? Kalaban niyo na ako, Suking. Kapag sinalubong niyo ako sa Death Valley, hindi na makikilala ng Zuyu ko yung pagiging kaklase niyo. Sasama kay Jiang Yu, kalaban si Suking. Mas gusto ko pang labanan si Suking. Niwala namang totoong spirit beast. Sino susama sa kanya? Mukhang tanggal ka na, haha. Gusi, di ka pa sumasama sa team, di ba? May spot pa ba sa team mo? Sa galing at taste mo, talagang team ko pipiliin mo. Wow, totoong magsasama si Suking at Gusi. Solid yan, power duo talaga. May spot pa ba sa team mo? Lilipat ba si Gusi sa team ni Jiang Yu? Parang nananaginip ako. Si Ihi si I2, guys. Number 1 sa akademya. Bakit sasama sa kagaya ni Jiang Yu? Paano mo nagawang sumama sa kanya? Gusi, alam ng lahat na demonic master si Jiang Yu. Nakakasira ng isip ng spirit beast ang demonic arts. At may masasamang marka pa. Demonic Devour Mark. Kung tunay na demonic beast, may maitim na usok yan. Mukha bang masama ang beast niya? Kahit ganoon, aso lang ginagamit niya bilang beast, di siya bagay sa team mo. Sumama ka na lang sa akin. Gusi, tier 3 beasts ang mga kasama ko. Pinakamalakas na combo kami. Bibigyan kita ng best resources. Basta gusto mo, suportado kita palagi. Di ka pa rin bagay sa team ko. So, ano sagot mo? Mukhang okay lang kay Xiaobei si Shoyu. Gusi, welcome sa team, Gusi. Mas masahol ba ako kaysa sa kanya? Sa inyong dalawa, di man lang ako kumpara. Walang karapatan, ano? Jiang Yu, huwag mong isipin na ligtas ka na kay Gusi sa trial na to. Talunin mo muna ako, saka natin pag-usapan si Zuyu. Tahimik. Dito lang sa plaza ang team selection. Hindi dapat maingay dito. Magpakadesente ka, Jiang Yu. Doon tayo mag-aayos sa Death Valley. Pagbalik sa plaza, salamat sa pagtatanggol sa akin. Baka madamay ka dahil sa akin. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Gusto ko lang makita ulit si Xiaobei. Mga 300 metro hilagang silangan. 3 tao nagtatakbuhan. Tulong! Takbo, hinahabol niya kami. Handa na sa laban, baka beast yan. Bunny, tulungan mo ako. Rampaging Earth Teacher yan. Shoyu, pigilan mo siya. Iwasan ang ground spikes. Matindi sakmal ng Rampage Teachers. At kapag wild pa, papatayin na ang tao. Parang pagdurog lang ng insekto. Bakit bigla siyang nagwala? Tingnan niyo ang mga mata niya. Duguan lahat. Hinahabol niya si Jiang Yu. Bakit bigla siyang nag-amok? Hinahabol niya si Jiang Yu. Ang lakas niya ay nasa kaliwang paanan niya, sa kilikili. Sa bawat paggamit niya ng skill, nagko-cool down ang lakas niya. Diyan siya pinakamahina sa depensa. Ngayon na ang pagkakataon. Xiaobei, gumalaw ka ng 3 pulgada pakaliwa. Shadow Chase. Natalo ba ni Jiang Yu ang Sabertooth? Impossible. Si Gusi siguro iyon. Pinahina lang ito ni Shoyu. Iniligtas tayo ni Gusi. Saglit lang siyang pinigilan ni Shoyu. Siya ang nagbigay ng huling tama. Shoyu. Naramdaman mo rin kung gaano kalakas si Xiaobei, di ba? Walang kwentang hayop, hindi man lang makaya ang tier 3 na nilalang. Mukhang kailangan kong ako na mismo ang umasikaso sa'yo. Kagagaling lang dito sa labanan. May darating pang iba. Tara na, Gusi. Kayo pala ang gumawa ng ingay, ano? Mukhang napakaswerte mo, kaibigan. Ikaw ang magiging piging. Ang patakaran ay pumatay ng hayop para sa pagsubok. Hindi mga kaklase. Kapag nalaman ng akademya, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Maraming aksidente sa Death Valley. Sino ang mag-imbestiga? Pero ikaw, Gusi, pinoprotektahan mo pa rin siya. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ko siya yayapakan. Shadow Blitz, Xiaobei, hampas. Zuyu, sakalin si Xiaobei. Tamaan ang mahinang punto niya.
Magkaiba ang laki ng dalawang hayop na to. Paano ito pantay ang laban? Akala ko dudurugin ni Suking si Jiangyu. Hindi ko inakala na tabla. Jiangyu, ang alaga mong tuta ay kakaiba talaga. Pero tapos na akong maglaro. Magpakita ka, tunay na anyo, Candle Demon. Kita mo yun? Yang kaunting talento mo, walang saysay sa harap ng tunay na lakas. Walang kwenta. Gusi, pwede ka pang umatras ngayon. CJ. Lumaban tayo. Gusi, salamat sa pagtayo sa tabi ko. Pero personal to sa amin. Sige, nire-respeto ko ang desisyon mo. Shoyu, magbantay ka sa paligid. Huwag hayaang may makialam. Patas na laban. Kung may makikialam, sa akin muna sila dadaan. Ganito ba ang tipatas na laban? Ipakikita ko sa iyo ang tunay na paghahari. Maghanda kang mamatay, itim na apoy ng impyerno. Xiaobei. Anong nangyayari? Zuyu, anong ginagawa mo? Natatakot siya. Gamitin ang Abyssal Shackles, tapusin siya. Naku, high-level i-control yan. Karapat-dapat ka nga talagang tawaging Diyos sa Suking. Kapag natamaan ka ng Abyssal Shackles, ubos at nasisira ang spirit power mo tuloy-tuloy. Kahit matalo ka kay Diyos sa Suking, karangalan pa rin yun. Jiangyu, nakita mo yun? Yan ang totoong lakas. Ikaw na ang susunod, Xiaobei. Nightfire, Judgment. Hindi. Impossible. Hindi pwede. Hindi matatalo si Zuyuko. Dayaan to. Gumamit ka ng masamang magic laban sa Zuyuko. Tama. Walang normal na spirit beast na mananalo kay Zuyu ng ganun. Siguradong may patibong si Jiangyu. O kaya may ginamit na ipinagbabawal na talisman. Purifying flame lang ang nagsusunog ng maruming spirit power. Tanungin nyo na lang ang sariling spirit beast nyo kung saan siya nakakuha ng maduming enerhiya. Galing sa dalisay na lakas ang kapangyarihan ng paghatol. Ano kaya ang tunay niyang pagkatao? Jiangyu, hindi ko makakalimutan ang kahihiyaang ito. Tara na. Buti na lang, napagod lang si Xiaobei. Ayos lang siya. Matagal na tayong nandito. Kaunti na lang ang oras. Bilisan natin. Mukhang napatay na lahat ng halimaw. Ang daming tao sa trial na ito. Baka ubos na ang mahahalagang halimaw. Wala na tayong pag-asa sa una. Xiaobei. Mukhang nakadiskubre si Xiaobei. Sundan natin siya. CJ. Fooling Moss. Ingat, huwag hawakan. Nakakalason yan. Lumapit kayo. Mag-ingat kayo sa mga nilalakaran nyo at paligid. Shoyu, mauna ka. Subaybayan si Xiaobei. Uy, kakaiba amoy nito ah. Xiaobei. Ano ito? Jade Orchid, bihirang halamang gamit sa paggawa ng Essence Extra. Tumubo lang to kung malinis ang spirit energy. Pag nakuha natin to, laki ng dagdag sa puntos natin, di ba? Pero madalas may malakas na spirit beast bantay dito. Iyan ay Ghost Orchid Gold Pearl. Sa libro ko lang nabasa ang Ghost Orchid Gold Pearl. Tier 4 na spirit beast, bantay ng sagradong lugar. Xiaobei, tumakbo. Shoyu, protektahan si Xiaobei. Ah! Hindi ba siya inatake si Xiaobei? Umalis na. Ah! Salamat at ligtas tayo dahil sa Jinlan. Siguradong madadagdagan ang puntos natin ngayon. Galing mo, Xiaobei. Pero baka kulang pa rin para sa una. Xiaobei. Ingat, sobrang dami ng halimaw dito. Mukhang may malaking labanan na paparating. Ah, Xiaobei, ano ito? Ang mga halimaw na ito, hindi lumalapit para umatake. Xiaobei, ikaw ba ang tumawag sa kanilang lahat? Sa dami ng rare materials na to, laki ng dagdag puntos natin. May pag-asa tayo ulit sa first place. Tanging isang mapalad na hayop, ang sinaunang hari ng lahat ng espiritu. Ang kayang mag-utos ng ganito kalakas. Ano ba talaga siya? Tapos na ang Book of Events trial dito. Bumalik na ang mga buhay. Nakakabilib ang tapang ninyo. Yung mga nasawi wala na. Ang tapang ninyo ay mananatili magpakailanman. Ngayon, batay sa mga record at mga material na sinumite, iaklat na natin ang final trial rankings. Si Suking sigurado unang pwesto ngayon. Pinakamalakas team niya. Sila rin na unang pumasok. Maraming na-clear na lugar. Swerte din tayo ngayon. Ang daming nahanap na pugad ng halimaw. Sobrang dami ring nakuhang materyales. Una, pangatlong pwesto, Liu Qingyin. Solo kill ng Tier 3 Shadow Panther. Ang gas ng teamwork. Napakagaling ng performance. Gantimpala, isang buot ng basic essence extra. Pangatlo lang dun. Next, pangalawa. Gusi.
Mabilis si Gusi sa pressure. Sobrang dami ng rare spirit materials na nakuha. Napakahusay sa overall na laban. Gantimpala, 2 bot ng Mortal Essence Extra. Pangalawa lang si Gusi. Sino ang unang pwesto? Si Suking sigurado. Jiang Yu, sumama ka lang kay aso mo. Siguro buto lang mga nakuha mo, tama? Gusi, sayang ka. Kung hindi ka lang napatagal, dapat ikaw ang nag-una. Pero ayos lang, makikita mo agad kung ano ang totoong lakas. Sigurado ka bang ikaw ang una? Sino pa ba? Ikaw, kung ganado ka talaga, pustahan tayo. Bakit hindi ako tataya sa'yo? Sino mang matalo, kailangan tawagin ang sarili na basura sa harap ng buong paaralan. Kaya mo ba? Sabihin mong ikaw ay basura, walang kaso yan. Ang matatalo, hindi na pwedeng maging summoner. Lakas loob mo bang pumusta dyan? Taya mo na laban sa kanya. Kailangan natin to, para maramdaman niya ang agwat. Sige, pusta na. Jiang Yu, wag mong pagsisihan mamaya. Tahimik. Ngayon, i-anunsyo ko ang top scorer sa Chansu Trial. Jiang Yu. Solo kill ng halimaw, napakahusay ng laban. Nakapasa ng mga spirit materials, kasama ang bihirang core resources. Namumukod tanging ambag. Gantimpala, 3 bot ng spirit grade essence extract. Hindi maaari, imposible talaga. Ngayon, aminin mong basura ka. At isuko mo na ang pagiging summoner magpakailanman. Dayaan mo siguro yung trial na yan. Ayoko tanggapin ang resulta na to. Nasaan ang ebidensya mo? Kailangan ng patunay ang akusasyon. Ikaw ang pumayag sa pusta. Buong akademi ang nakakita. Lahat ng tao, saksi. Aatras ka pa ngayon? Hindi ako atras. Pero hindi patas to. Hindi pwede. Totoo yan. May record bilang ebidensya. O ano, hindi matanggap ang pagkatalo, ha? Ako. Basura ako. Bakit? Sino bang nakakaalam kung paano sila nag-grade? Random lang tong resulta. Gusto niyong mawala ako bilang summoner? Hindi pwede. Talo ay talo. Tigilan mo na ang palusot. Yung tinatawag na chosen ones. Hindi makaya ang matalo, ha? Makinig ka, Jiang Yu. Wala namang halaga ang Book of Heaven trial. Sa isang buwan na ang Once ang Heaven ranking tournament. Mga nanalo, pipiliin ng Book of Heaven Corps. Yun ang tunay na karangalan. Doon, gusto kitang aminin mong basura ka. At gusto kitang lumuhod, na parang aso mong gumagapang palabas. Once ang Heaven ranking, matagal ko nang hinihintay yan. Malapit nang umabot si Xiaobei sa Antas 4. Ding, congrats. Ang target na Spirit Beast ay Antas 4 na. Talentong kasanayan na Pierce Illusion Unlock. Nakakakita na ang Spirit Eye sa mga ilusyon, invisibility, at iba pa. Ayos, may bagong kasanayan si Xiaobei. Bukas, pupunta ako sa Wanxiang Hall. Magsa-sign up ako sa Wanxiang Chanbao contest sa susunod na buwan. Dapat may 2 contracted Spirit Beasts para makapagparehistro. May i-register lang kung tama ang lahat ng detalye. Umatras ang walang kinalaman. Grabe, yun ang legendary na Liuli Phantom Beast. Sakto ang dating ko. Suking, estudyante. Magpaparehistro sa Wanxiang ranking. Ipakita ang 2 contracted spirit beasts mo. Bamboo Shadow at Liuli. I-react ang Jade token kapag na-contract mo ang pangalawa mong spirit beast. Madidetect tapos magpapadala ng mensahe. Ibig sabihin tapos na ang registration mo. 3 araw lang ang meron ka. Kapag di ka umabot, cancelled ang registration. Gets, 3 araw. Tingnan natin kung may maglalakas loob tumulong sa'yo. Si Liuli ko, masungit yan, alam mo ba? Kung wala naman tutulong sakin, maghahanap na lang ako ng mas malakas na partner sa delikadong lugar. Baka meron sa Forbidden Wildlands. Amoy dugo. May Antas 5 Shadow Demon Ape na humahabol sa kuting na yon. Ang mga sugat niya, di galing sa ordinaryong hayop. Xiaobei, is-distract mo siya. Anong nangyayari? Warning, ang kapalaran ko. May force contract request. Malakas ang life resonance niyo ng contractor. Malapit nang mamatay ang contractor. Tumanggi ka, mamamatay agad ang contractor. Tatanggapin mo ba ang contract? Malapit nang mamatay, ibig sabihin bigla ang patay. Wala nang oras mag-isip. Tanggapin ang contract. Grabe ang lakas ng contract energy. Mew. Pinapagaling siya ng Mark. Ding, congrats. Nagising na ang pangalawa mong contracted spirit beast. Unknown ang potential. Yung gintong ilaw, siya ang nagpaalis dun. Anong Antas 5 Demon Beast yan? Snake Lance ba yon? Xiaobei, alis muna tayo dito. Antas 4 na si Xiaobei ngayon. Kailangan ko na ring palakasin si Xiaohe. Sinusuri ng system ang level ni Xiaohe. Antas 1 ang target na spirit beast. Ang lakas ng contract energy, pero Antas 1 pa lang siya. System request. I exchange ang Mystic Crystal Liquid para sa Spirit Stones. Na-exchange na.
Nakakuha ka ng isa 0 million spirit stones. Gagamitin ng system ang mga bato para bumili ng basic mystic crystal liquid at isang common mystic crystal liquid. Para sa host, binili na ang basic at common mystic crystal liquid. Pwede na ring mag-level up si Xiaohei. Xiaohei, inumin mo to. Mas bibilis paghilom ng sugat mo. Lalakas din lalo si Xiaohei. Di ako makapaniwalang ayaw mo sa mystic crystal liquid. Gumagana sa lahat ng spirit beast yon. Huwag mo namang tingnan na parang basura. Sige lang, subukan mo lang. Wow, wow. Walang spiritual power na lumalabas. Sinusuri ng system ang level ni Xiaohei. Antas 2 na ang target spirit beast. Nag-breakthrough sa antas 2. Pero di pa rin nagbago katawan niya. Hindi normal yon. Basta gumaling siya, okay lang na medyo mahina pa. Xiaohei, aalagaan kita. Pwede ko namang suriin si Xiaohei next time. Pero si Xiaobai, dapat mag-antas 5 agad. System, check mo presyo ng E-grade Mystic Crystal Liquid. 100 million Spirit Stones. Kailangan ko nang kumuha ng mas maraming task. Oh, 8 milyon lang ang bayad sa top task. Matagal bago makaipon ng 100 milyon. Ah, mukhang kailangan ko siyang tanungin. Oh, oh. Classmate Yu. Matagal lang di naging ganito kasaya si Shoyu. May kailangan ka ba sa akin? Gusto ko malaman, bukod sa snacks, paano pinakamabilis makakuha ng E-grade Mystic Crystal Liquid? Bihirang-bihira ang E-grade pataas. Pwedeng bumili pero sobrang mahal. O ikaw na lang gumawa, anong kailangan para makagawa nun? Pataas ng Earth grade, kailangan ng Dragon Bone Blood Vine. Tumutubo lang kung malakas ang spirit power sa lugar. At ang lupa ay pinataba ng labi ng Ancient Divine Beast. Sa buong Spirit Energy Continent, ang kwalipikadong lugar lang ay Dragonfall Gorge sa Forbidden Wildlands. System, check mo danger level dito. May na-detect na grupo ng antas 5 ghost face spiders. Iwasan kung maaari. Mukhang kanan na lang ang natitirang daan. FF this said. Mew. Xiaobay, may nararamdaman ka ba rito? Kaugnay ba ang skeleto na to kay Xiaobay? Dragonbone Bloodvine. Xiaobay, Xiaohei, hintayin niyo ako dito. Babalik agad ako. Ah, ah. At lumaban para may pag-asa ang lahat ng nilalang. Pero sinuway ang tadhana ng paulit-ulit. Kailangang parusahan ang ganitong kasalanan. Inalisan ng pagka-Diyos at kaluluwa. Ang spirit bonus, selyado na dito magpakailanman. Parang alaala niya ang vision na iyon. Mas mabuting kunin muna ang Dragonbone Bloodvine. Ano to? Ding, may nadiskobring unknown life form. Nakakita ng stone egg, samba lang. Kuninin na lang natin to. Nako, nagising ko ang guardian spirit beast dito. Babala, gising na ang stage 4 guardian beast, rock bear. Kakayahan, flame armor. Sobrang taas ng depensa, matinding lakas, kahinaan, mabagal siya at lampa. Xiaobay, lituhin mo siya. Xiaohei, bata ka pa. Matuto ka pa kay Xiaobay.
Xiaobei, dalhin mo sa bangin. Magaling, Xiaobei. Parang may nakatingin sa akin kanina. Talagang pumasok siya sa Forbidden Zone. Sa ganoong lugar, pag namatay ka, sasabihing aksidente lang. Hanggang dito na lang ang ensayo ngayon. Nandito na ang lahat. Tayo na. Papunta iyon sa Forbidden Zone. Nasa panganib si Jiang Yu. Shuyu, tara. Ang bone carving ay kay Suking. Anong ginagawa mo sa Forbidden Zone ng ganitong oras? Wala kang pakialam. Tabi, wala akong kinalaman dito. Nakalimutan mo na ba sa Death Valley kung paano mo ako ipinahiya sa lahat? Nye, akala mo ba may magbabago dahil sa swerte mong panalo? At kung wala si Gusi nakakampi sa'yo, bakit ka pa nagmamatapang? Kung tapos ka na, umalis ka na. Wala akong oras sa pagreklamo mo. Suking, ang inosente mo. Ngayon, titiyakin kong mawawala kayo ng mga alaga mo. Liuli. Ira/Gale. Wow! Mew Mew. Akala ko ang pangalawang contracted beast mo ay kasing lakas ng liuli ko. Kaso ganito lang siya, pusang mas walang kwenta pa sa aso. Mew Yo, may ugali rin ang maliit na beast na ito. Sayang at walang kwenta iyan kung di ka makakaligtas. Liuli, unahin mong kainin ang itim na pusa. Ha, may galing rin pala si Xiaohe. Mew. Parang may pumipigil na kapangyarihan kay Xiaohe sa loob. Nye. Nagpapanggap lang. Liuli, Yahiga/Dive. Ye. Ah. Ha. Pinoprotektahan ni Xiaobai si Xiaohe. Baka kung lumaban si Xiaobai kasama si Xiaohe, ay mas matuto silang magtulungan. Nakakainis na aso. Liuli, Feather Blade Storm. Habang abala ang aso, Liuli, akitin mo ang pusa. Ha ha ha. Ngayon na, Liuli, Venom Claw Hook. Xiaohe, gumising ka. Xiaobai, protektahan si Xiaohe. Iyong boses na naman. Yung eksena kanina. Ano ang nakontrata ni Jiang Yu? Kanina lang. Anong tunog iyon? Napakalakas na spirit beast. Hindi ang liuli ni Ate Suking ang pinakamalakas. Pero mukhang natakot si liuli kanina. Manahimik kayo, mga mangmang. Aso lang na lumalaban bago mamatay. Nandito rin si Gusi. Gusi, bakit siya nandito? Dahil ba kay Suking? Imposibleng pumunta siya para sa walang kwentang Jiang Yu. Gusi, nagsisisi ka na ngayon, ano? Di pa huli para kumampi sa akin. Kung bakit ako nandito, ay wala kang kinalaman. Pero masama ang ugali mo. Puro ka pang aapi sa mga kaklase mo. Ngayon sinasadya mo pang manakit. Si Jiang Yu ang unang ng asar. Ebidensya. Nakita ko lang nang harang ka at umatake ng una. Kung isusumbong ko ito sa paaralan, tingin mo ba makakalusot ka? Kakalabanin mo ba talaga ako para kay Jiang Yu? Hindi ka kinakalaban ni Gusi. Ikaw ang lumalampas sa limitasyon at hustisya. Gusi, manood ka. Walang silbing aso at pusa. Hinding-hindi niya ako tatalunin. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Liuli, Nest Summon.
Ang galing, isang buong kawan ang lumabas. Ito ba ang lakas ng isang divine beast? Siya o ba wag mong pilitin. Ipakita mo ang tunay mong lakas. Gusi, gusto kong makita mo. Ang taong pinili mo at paano siya at mga alaga niya dudurugin. Liuli, umatek. Ah, anong nangyayari? Bakit sila tumakbo? Anong nakita nila? Bakit wala akong nakita? Basura pa rin ang basura. Anong hinihintay mo? Durugin sila. Sabi sa mga libro, ang Bone Carved Stone Infant ay may ganitong kasamang enerhiya. Ilang nilalang na ang nakain ito. Ulo ko yuros ang sakit. Tulong, hahaha. Sobrang sakit. Parang tinutusok ng libong karayom. Tamasahin ang piyestang sumisipsip ng kaluluwa. Liuli, punitin mo ang mga espiritu nila. Si Aubay, hatol ng apoy. Ah, paano nangyari ito? Patay na si Liuli. Pinatay ng aso na pang-apat ang ranggo. Yung apoy kanina, kasanayan yun ng aso na pangatlo ang antas, di ba? Isang tama lang, patay agad ang banal na hayop. Hindi. Impossible. Ang dami kong ginastos para palakihin ang banal na hayop na to. Paano natalo ng simpleng aso? Suking, hindi mo pa rin naiintindihan? Palaging mataas lang ang ranggo at bihirang dugo ang hinahabol mo. Pero di mo naiisip kung alin ang mabuti o masama. Kung yan lang ang kaya mo. Mas mabuti pang huwag kang magpakayaba sa Grand Rankings. Jiang Yu. Hindi kita palalampasin. Gu, kaklase. Salamat, ikaw, hindi na kailangan. Ibig kong sabihin, salamat sa pagpunta dahil sa alala para sa akin. Kung ikaw ang may problema, hindi ako magpapabaya. Saka, magkaibigan tayo. Kaibigan. Wala pang nagsabing ganyan sa akin. Lalo na si Gusi. Magkaibigan. Kumusta ang preparasyon sa Grand Rankings? Handa na lahat ng materyales. Walang problema kay Xiao Bai sa pag-breakthrough sa Tier 5. Miu, Gugusi, kaklase, babalik na ako. Dugo ang gabay, pinalalakas ang potensyal ng Spirit Beast. Sabay mabuhay, sabay mamatay, walang kapantay ang lakas. Sa aking dugo, galawin ang kaluluwa mo, mabuhay o mamatay, magkasama. Hahaha, kunin mo ang dugo ko at mag-evolve. Mag-evolve sa lakas na nakakabali ng lahat. Kakagising lang ng 6 tier power. Handa na si Xiaobay. Grabe, ang lakas ng liwanag. Xiaobay. Anong nangyayari, Xiaobay? Congrats, host. Naabot ng target Spirit Beast ang Tier 5. Nag-breakthrough si Xiaobay. Master. Sino ka? Nasaan si Xiaobay? Ako to. Ano ba to? Nakakontrata pala ako sa aso. Aso ako. Ako talaga si Xiaobay. Pagbabago sa Tier 5. Sabi sa textbook, mas bihira pa yan kaysa tamaan ng kidlat. Tip, sa Tier 5, nagkakaroon ng sanggay ang evolution ng Spirit Beast. Pwede maging tao. Pangalawa, gigising ang talent skill. So bago lang ang itsura dahil sa skill, no? Pero, ang gwapo ng anyo na to. Kaya, mukha ka ng tao ngayon. Dapat may pangalan ka. Master ang pangalan ko. Gay. Siya yun. Yung alaala ng dragon at bangin, ikaw yun? Ako dati si Basie. Marunong ako at alam ang lahat. Alam ko ang paparating na sakuna. Sinubukan kong lumaban para sa tsansang mabuhay ng lahat. Sakuna at kapalaran, hindi ba batas lang yun ng kalikasan? Hindi gawa ng tao ang kapahamakan. May nagkukumpas sa lahat, nagpapanggap na kapalaran. Ano yun? Nahanap mo ba? Hindi, basta alam ko, sobrang gahaman yun. Pinapakain lahat ng pagdurusa. Pinaparusahan ako ng langit dahil dun. Tinanggal ang aking pagka-divine, binuwag ang aking spirit bonds. Hanggang ipinanganak ulit ako at dumating ka. Master, ikaw, ang nagkontrata sa akin. Ang kumuhang lumayo ako sa pagiging mag-isa. Lagi kitang sasamahan, at poprotektahan kita kahit ano pa.
Ako, sige ang nangangako. Sandali lang, aatras ba ako o tuloy ang kontrata? Kasama rin ito sa kasunduan, pero lalaki na siya ngayon, hindi dapat magdugtong ang lalaki at babae. CJ, gets ko na, wag masyadong seryoso. Magka-partner tayo, di ba? Malapit na ang Grand Rankings, matatag na ang lakas ni Xiaobay. Pero tiresign natin si Xiaohe ulit. Xiaohe, subukan mo ito. Mew. Sinusuri ng sistem ang antas ni Xiaohe. Ang target spirit beast ay nasa tier 2. Ano itong worldly profound crystal liquid? Walang epekto talaga. Baka si Xiaohe ay espesyal, pero ordinaryong spirit lang. Mukhang si Xiaobay na lang ang tatagal hanggang matapos ang Grand Rankings. Dapat umabot agad si Xiaobay sa tier 6. Gisingin ang domain skill. 1 bilyon? Grabe, parang ninanakawan lang ako ng system na to. Sai, mukhang kailangan ko subukan ang swerte ko sa Wansang Treasure Pavilion. Yang Master Xiao, may narinig akong pambihira ngayon. Boyfriend kasi siya ni Suking. Hindi pinapansin yan ang mga item na hindi milyon ang presyo. Tama na, Xiao Feng. Itigil mo nga yan. Kung may maganda talagang bagay ngayon, worth it ang pagpunta. Uy, si Jiang Yu yun diba? Anong ginagawa niya rito? Ah, siya lang pala. Pati Wansang Pavilion, pinapapasok na kahit sino. Ngayon, kahit pusang gala o asong gala, nakakapasok na. Haha, ngayang Master Xiao. Dito lang nananaig ang pera. Alam niya dapat ang halaga niya. Baka di niya makuha ni ang pinakamurang hindi nabenta. Paano pa yung iba? Haha, akala ko mas maganda na taste mo nung naging kayo ni Suking. Pero nakakairita ka pa rin pala. Unang item sa auction. 1,000 taon na teknik ng bakal. Kailangan yan ni King Er. Ako ang magbibid dyan. Nagbibid pa siya sa lahat ng manual ng bakal. Hindi kailangang magpakitang gila sa pagtataas ng bid kahit saan. Pangalawang item, 4th tier skill scroll, Thunderstorm. Gugustuhin to ni King Er. Kukunin ko yan. Pangatlong auction item, Longevity Spirit Fruit. Sobrang bagay ang prutas na iyan para kay King Er. Gusto ko rin yan. Congrats, Young Master Xiao, 3 beses sunod-sunod. Di tulad ng iba, panonood lang pero hindi nagbibid. Nakakahiya naman. Yung gusto ko, paparating na. Ito na yung hinihintay ninyong lahat. Given tayo na profound crystal liquid. Starting bid, 100 milyon. Bawat taas, hindi bababa sa 10 milyon. 200 milyon. 500 milyon. 600 milyon, 1 bilyon, 1.1, 2 bilyon. 3 bilyon. Grabe, 3 bilyon. Talagang loaded si Young Master Xiao. Kaya pala siya ang nobyo ni Suking. Ginawa niya lahat para mapasaya lang ang babae niya. Yan ang tunay na dedikasyon. 3 bilyon, unang tawag. 3 bilyon, pangalawang tawag. Sakto lahat ng kailangan ni King Er dito. Yung iba dyan na palihim na pumasok. Kahit isugal ang lahat, di pa rin aabot kahit kaunti. Young Master Xiao, hanep ka magsalita. Wala naman talagang pera. Nga, siguradong natutsurete na siya sa presyo. Kaya nagtatago na lang siya sa likod, takot magsalita. Sige lang, pagtawanan niyo ako. Habang nagyayabang sila ngayon, mas malaki ang surprise mamaya. 3 bilyon, sold. Sandali lang. Hinihiling kong gamitin ito para ibawas sa halaga ng auction. Ahaha, ikaw at ang bato mong walang silbi. Gagamitin mo talaga ang murang batong nahanap mo sa ilo. Para ipambayad sa FF Crystal Liquid. Barter, hindi yata akma ngayon, di ba? Pero pinapayagan ng patakaran. Pero dapat mahalaga ang item. Haha, Jiang Yu, masyado ka bang nasaktan ng iwan kita? Kaya nabaliw ka na? Haha, ayon sa patakaran. Kung gagamit ka ng bayad dito mismo, kailangan itong suriin dito. Kung hindi sapat ang halaga, hindi lang matatalo ka sa bid. Magbabayad ka pa sa pagsusuri. Hahaha, wala pa akong nakakita ng gustong-gustong ipahiya ang sarili. Suriin. Dali, ako pa magbabayad para sa pagsusuri. Hahaha, pakisuri po. Anong nangyayari? Ngayon lang ganyan ang mukha ni elder mo. Nire-reviewing crystal instrument yata ang nasa kamay niya. Ito, ginagamit lang yan sa mga alamat na relikya, di ba? Nilalabas lang yan sa mga pinakamahalagang kayamanan, di ba? Wala kang makikita sa bato lang. Tigilan ng pagmamisteryoso. Xiao Feng, di ka masisisi kung di mo ito napansin. Sip-sip ka pa rin naman. Ha? Bakit ginagamit pa niya ang bone reading coin? Bone reading muna. Anong kayamanan? Nasusuriin pa ni elder mo gamit ang banal na spell? Ang tagal niya para sa walang silbing bato. Sabihin na ang resulta, mukhang malalaman na natin. Hindi masusukat ang halaga ng item. Hindi masusuri. Sabi ko, walang silbing bato lang yan. Ahaha, palabasin na ang gunggong na yan. Ang essay retire crystal liquid ko. Yethe, tingnan natin kung sino ang tunay na hangal. Ang ibig kong sabihin, isa itong sinaunang relikya. Hindi masusukat ang halaga nito sa spirit stones. Wow!
Manahimik lahat. Kung tama ako, ito ang extinction egg ng Thundergale Dragonfinch, ang sinaunang tagapamahala ng kalangitan. Thundergale Dragonfinch. Ito yung nasa simula ng Primordial Beast Compendium, ang kayang lumaban sa mga dragon at kumakain ng kidlat, isang ganap na sinaunang halimaw. Nandito pa talaga ang itlog na ito kahit na napakatagal nang nagpahinga, pero ang Dragonfinch runes ay walang depekto. Sa pinakamataas na otoridad, gagawin naming eksepsyon at tatanggapin ito sa pinakamataas na halaga. At bibigyan ng pinakamataas na purple gold token. Plus, 1 bilyong stone bonus. Spirit Stones. Si Yao Feng, kahit pa binihisan ka ni Suking ng magagarbo, hindi ka pa rin clone. Anong pinagmamalaki mo? Natsambahan mo lang at nakakita ka ng basura. Ang basura niya, nakakuha ng purple gold token. Tingnan natin kung makakahanap ka. Kung di mo kayang matalo, huwag ka nang maglaro. Haha, akin na ang Retire Crystal Liquid. Dahil dito, sa darating na Grand Tournament, may 50-50 na tsansa ako. Nagsisimula na ang 73 ihi Grand Tournament. May 3 rounds sa kabuuan. Ang unang dalawa ay knockout rounds na may isang halimaw. Sa ikatlong round, kailangan ang pangalawang halimaw mo. Maliban kung may kakaibang mangyayari, ang kalaban ko sa round 3 ay si Suking. Kailangan mag-recharge ni Xiaobei. Rounds 1 at 2, kayang-kaya ni Xiaohe. Nagpakita si Gusi, hindi naman siya interesado sa mga tournament dati. Unang laban, Jiang Yu laban kay Yushan. Xiaohe, ikaw ang lalaban sa first match. Jiang Yu, iniinsulto mo ba ako? Sa pagpapadala ng napakaliit na pusa para labanan ako. Sa totoo lang, hindi naman mas malaki si Xiaobai. Isang kuting saring. Nakaka-interes, magpadala ka man lang ng aso. Hindi ba hiio kung ano man ang pusang yan? Dahil gustong-gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Armored Rhino, bilisan to. Lintik, minamaliit mo talaga ang Armored Rhino ko. Xiaohe laban sa Armored Rhino. Simula. Armored Rhino, mabangis na attack. Xiaohe, umiwas. CJ, Armored Rhino, Rock Tank Mode. Mabigat na atake yan. Diretsong sasalubungin ni Xiaohe. Armored Rhino, ipagpag mo siya. Hindi, impossible. Natalo ang Rhino ko sa isang pusa. Armored Rhino, hindi na kayang lumaban. Countdown, 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1, oras na. Panalo, Jiang Yu. Lahat ng galaw na yan, galing mismo kay Xiaohe. Halos di na ako nagbigay ng utos. Likas na sa kanya ang mga kasanayan sa pangangaso. Nakaukit na sa kanya. Ginulat mo talaga ako, Xiaohe. Pangalawang laban, Jiang Yu laban kay Lingying. Xiaohe, ikaw ulit sa round 2. Ito na naman ang pusa. Aba, madali lang yan. Lumabas ka, Phantom Sigil. Xiaohe laban sa Phantom Sigil. Simula. Sonic attack ng Phantom Sigil. Ngayon, gamitin mo ang Vampire Fangs mo. Flying type yan na may Sonic attacks. Problema ang healing bitin na yan. Kahit gaano kabilis ang pusa mo, sulo lang yan. Sumuko ka na lang. Kung itutuloy yan, madudugo agad. Tapos na siya. Tapusin mo na siya, Phantom Sigil. Ah! Sinadya talaga ng pusa na iyon ang bitat. Napabagsak niya ang kalaban. Malapitan, mahina ang Shadow Talisman. Wala nang lakas si Shadow Talisman. Panalo sa round na to. Ayos, Jiang Yu. Xiaohe, pahinga ka na. Xiaobai, ikaw naman. Round 3, Jiang Yu laban kay Suking. Mukhang tapos na ang itim mong pusa. Walang dapat ipag-alala. Parang nag-iba ang lakas ni Zuyu.
Simula ng huling laban. Zuyu, Shadow Strike. Xiaobei, habulin ang anino. Hahaha, Jiang Yu. Akala mo ba papayag si Zuyu na basta kang manalo? Ipinapakita na ni Zuyu ang totoong anyo niya. Anong klaseng halimaw yon? Grabe yung presyon. Mas malakas pa kaysa kay Xuanjiaxi o Shadow Talisman. Kita mo, yan ang tunay na anyo ni Zuyu. Durugin mo ang nakakainis na asong yan. Abyssal Resurgence. Akala mo ikaw lang may alas? Nag-transform si Xiaobei. Espiritong hayop na hugis tao. Ano iyon? Banal na espiritong hayop. Panglimang yugto ng anyo. Gie, ikaw naman. F at this said. Masamang nilalang. Hayop na isinilang mula sa kadiliman. Dapat na siya sirain. Eh, hindi pwede. Ang stage 6 na Zuyu, di matatalo ng stage 5. Shenghui's Judgment. Demon Slaying Eternal Voice. Grebe, lahat sa domain natutunaw at inuubos. Hahaha, ramdam mo? Yan ang totoong lakas ni Zuyu. Hahaha, corrosive destruction. Pati ang spiritual energy na dudurog. Di ako makapaniwalang nandyan ka pa. Nakakatakot yung dumain na yon. Pero bumalik lang sa kanya at naipit siya. Zuyu, a vice devore. Gie, saluhin mo. Target na lock na. Sumisipsip ng kapangyarihan ang Spirit Beast. Papasok sa stage 6. Nagigising ang lakas. Shanghai Fire Order. Wasakin. Chuyu, anong ginagawa mo? Atake na. Itim na kadiliman ang pinanggalingan ng dumain mo. Pero ang lakas ko galing sa lahat ng nabubuhay. Sinasamba ng lahat ng espiritu. Salamat sa pagpapapanalo mo sa akin. Grabe talaga. Panalong-panalo, dumain kontra dumain. Ang astig nito. Talagang talunan. Hindi ka kawawa. Jiang Yu. Pwede sanang madaliin nyo ang kamatayan nyo. Gamit ang dugo ko, iaalay ko para sa tunay mong pangalan. Kaluluwa ko ang handog, kayan, lumitaw ka na, Taoti. Uy, mutated Taoti yan. Lamunin silang lahat. Kainin lahat ng lakas at kaluluwa nila.
Galit na galit si Xiaohei kay Tao Ti. Nagtago ka ng daan-daang taon. Sa wakas, nahanap din kita. Ano nga ba si Xiaohei nitong mga taon na to? Nakakapagsalita pala ang Tao Ti. Tao Ti, corrosive gaze. Xiaohei, ingat ka. Parang ganito din ang sugat nung una nating nakita si Xiaohei. Noon, hinahabol ni Tao Ti si Xiaohei. Ah! Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Hindi ko sana kayo pinayagang lumabas. Hindi talaga. Kasalanan ko ito. Laging kasalanan ko. Laging sagabal. Gie, ha? Sobrang bait pa rin, nakakahiya na. Alam mo ba, ang mga sakunang hinarang mo dati para sa mga mortal, 17 sa 20 ay dahil lang sa kamangmangan. Sinubukan mong alamin ang dao, walang magandang pwedeng mangyari doon. Pero wala nang saysay ang malaman ang totoo ngayon. Ngayon, lulunukin ko na ang huling parte ng iyong tunay na kaluluwa. Kita mo yan, ganito ang mangyayari kapag sumuway ka sa akin. Tapos na ang pusa. Malapit nang mamatay ang aso. Ikaw na ang susunod. Ah, tingnan mo. Ano nangyayari doon? Ah, ano yun? Ang enerhiyang ito. Anong nangyayari? Ano yung bagay na yan? Ang buhay ng target na spirit beast ay mabilis na bumabalik. Napansin ang mataas na konsentrasyon ng divine blood resonance. Nakategorize ang target na spirit beast bilang divine beast. Antas ng paggising, ikapitong baitang. Pwedeng kainin ang target na spirit beast. Malaking pinsala ay ginawang advancement energy. I convert ang malaking pinsala sa advancement energy. Ang spirit beast ay umabot na sa ikatlong baitang. Nakuhang kakayahan, divine rain. Ang target na spirit beast ay umabot na sa ikaapat na baitang. Nakuhang kakayahan, Spirit Jade Devore. Congrats, host! Ang spirit beast ay umabot na sa ikalimang baitang. Ulit, isa pang parang tao, ang astig. Ang lakas ng aura, iyan pa rin ba ang parehong pusa? Hindi ko inakalang magigising ka. 100 taon na ang nakalipas, tinatakan mo ang iyong lakas at alaala para maprotektahan ang sarili mo at nagkatawang karaniwang pusa. Nakakatawa talaga. Ang mga utang dati at bago kay Tao Ti, 1 siglo na ang nakaraan. Oras na para tapusin lahat. Divine Rain. A Blaze Dragon Spear. Patayin mo siya. Tanga, bulok ang tingin. Hindi mo ba alam, ako ang orihinal na energy absorber. Hehe, syempre alam ko. Kaya tikman mo ito. Ito ang karma. Hindi. Iyan ang ganti ng karma. Ang Karma Flames Judgment ni Gigi ay nililinis ang karma. Pero baka masaktan pati kakampi niya. Huli na. Gay Karma Flames Judgment. Silver Karma Flame. Salamat. Sworn Body. Refined Liquid to Circle. Mirror's Useless Opening. Impossible. Kaya mo palang linisin ang karma ko. Patayin siya. Ngayon na. Head of the Ruins. Katapusan ng lahat. Hindi na kayo makakapanumbalik. Babalik ang lahat ng batas sa wala. Hindi. Impossible. Ang sinaunang divine beast na si Suani ay dumating na ng buong lakas. Si Suani, ang maalamat na swerte beast sa mga kwento. Ipakikita ko sa inyo ngayon ang lakas ng isang divine beast. Ikapitong baitang na divine skill. Low seal. Ah, grabe, sobra ang lakas ko. Xiaohi, Xiaobei, panalo tayo. Master, ako si Gie, Master. Ako si Xing Chen. Alaynan. Matapos ang pagsusuri, si Su King ay may kapangyarihan ng Evil Key Master. Pinagbibintangan na gumamit ng bawal na kasunduan sa Spirit Beasts. Malubhang paglabag sa patakaran ng paligsahan at batas ng Academy. Talo na. Wala na lahat. Wala na ang championship. Kampiyon, kampiyon. Jayang Ye, Jayang Ye, Jayang Ye. Xing Chen, anong meron sa markang iyan? Master, magkadikit talaga ang tadhana natin. 100 taon na ang nakaraan, hinabol ako ni Tao Ti. Tinago ko ang walang kamatayan kong kaluluwa sa iyong spirit mark at sinundan kita sa iyong muling pagkapanganak. Iyan ang totoong ibig sabihin ng marka.
Master, sa iyo talaga nanggagaling ang lakas ko. At lagi kitang poprotektahan. Scholar Jiang Yu, ipinadala ako ni Lord Ming Yuan para bigyan ka ng medalya ng kampyon. Inaanyayahan kang magpunta sa headquarters para sa seremonya. Iba ang aura ng president. May natatagong lakas na gumagalaw. Nakakatakot ang dating ng taong to. Nan. May malamig na enerhiya dito. Lord Ming Yuan, nadala ko na ang tao. Nan. Ikaw si Jiang Yu. Siya nga ba talaga ang maalamat na socialite general? Pinakamataas na opisyal ng Heavenly Book Corps. Tunay na bilib ako sa potensyal mo. Kailangan ng grupo ng mga bagong miyembro. Gusto mo bang sumali sa Heavenly Pivot Corps? Oh, gusto ko. Sumali sa grupo. Pumunta ka sa Kingshu Archive at alamin ang kasaysayan ng grupo. Huwag kang lalayo dito. Opo. Kingshu Archive. Nasaan ang pasukan ng archive? Master, parang nakakatakot dito. May amoy ng dugo sa paligid. Iba ang lugar na ito. Sino yan? Naku. Takbo. Interesante. Akala mo makakatakas ka? Hindi ko akalaing ang Heavenly Book Corps na tagapagtanggol ng Spirit Key Continent. Sila pala ay nagsasakripisyo ng Spirit Beasts para paliitin ang Spirit Power. Plano ba niyang sakupin ang Spirit Key Continent? Kailangan kong sabihin agad ito kay Gusi. Mga mansa ng dugo ng lahat ng espiritu. Kaya pala madalas nawawala si Snow Swallow ngayong taon. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, Master na si Ming Yuan. Kinuha ni Jiang Yu ang lahat mula sa akin. Galit ako sa'yo. Papatayin kita. Nalaman na ni Jiang Yu ang plano ko. Kapag nabisto ako, siya ang magiging sage ng Chanshu Academy. At ikaw ay palaging isang daga na siksik sa puti. Hindi ako daga. Hindi. Hindi ako. Galit? Isakripisyo mo lahat kay Zuyu. Hayaan mong mag-evolve si Zuyu. At hilahin si Jiang Yu palubog kasama natin. CJ. Gagawin ko. Gusto ko siyang mamatay. Zuyu, kainin mo siya. Kainin mo siya. Tanggalin ang banta. Dito na tayo. Dapat natin magmadali. Babalik agad si Ming Yuan. Delikado, baka nakita na tayo ni Ming Yu. Ramdam ko ang malakas na kasakiman. Isang tier 7 na demonyong hayop ito. Oh. Ito si Zuyu. Buhay pa siya. Sa totoo, si Zuyu ito, pero bulok na. Shoyu, mag-shield ka. Ah! Ang dami ng buwan. Xiao He, Xiao Bai, mag-transform at umatake sabay. Lumalaki pa ang kanyang lakas. Ang mga galaw natin. Nakita na ni Ming Yu at siya. Tama si Mystic Star. Hindi sapat ang normal na pagsalakay laban sa dragon na ito. Naalala ko, hindi pa talaga nakakapasok si Gie sa Divine Realm. Kung tulungan lang ng kaunti, baka kaya niyang lampasan ang limitasyon niya. Maaaring siya ang susi natin sa panalo. Napakabihira at halaga ng Divine Mystic Crystal Leaf na yan. Saan ako kukuha ngayon? Ito ang Divine Mystic Crystal Liquid. Gusi, may ganito ka pala? Handa ko ito para kay Shoyu. Para matulungan siyang makalagpas someday sa huling hadlang. Pero hindi pa tier 6 si Shoyu. Hindi niya kayang dalhin ang malaking divine power. Ngayon, siya lang ang pag-asa natin. Ge, saluhin mo. Tayo ay law change muna. Masamang aura, tigil. Balik na ang kaayusan. True word command.
Ang salita ko ay batas. Ito ba ang sinaunang kapangyarihan ng katotohanan na kontrolado ni Baizi? Pinigil ni Baizi ang Demon Dragon. Star, ikaw na bahala. CJ. Nakakaawa. Mayabang ang mga insektong ito, haharang sa akin. Sige, gagamitin ko na lang kayo bilang panggatong. Hinuhigop niya ang lakas at espiritu. Kita mo? Ito ang tunay na sakripisyo. Gagamitin ko lahat para lipunin ka. Ano? Huwag, tanga. Tigilan mo, ako ang master mo. Ah. Ihi, bakit? Sobrang dami ng chaotic power na kinain niya. Lubos na siyang baliw. Gee, Star. Linisin niyo siya ng tuluyan. True word command, kalma. Katapusan ng kaayusan, mag-ingat. Umaga na. Tapos na sa wakas. Pero parang simula pa lang ng bago. Nan. Mew.